So narito po tayo ngayon, katatapos lang nung pagkilos at nakikita natin ngayong araw ng State of the Nation Address, mga grupo po ng siyentista at mga makakalikasan ay naglunsad ng isang action na kung saan nagpakita tayo ng weather forecast at batay dun sa iniulat ng weather forecast, lumabas po na nananalasa muli ang tinatawag po natin si Bagyong Marcos. Ito yung natatanging bagyo na dumaan sa pangatlong taon. Okay ho? Hindi ito bunga ng panahon, kundi ng isang sistema na binibigyan pabor ang mga dayuhang korporasyon at hinahayaan na magpakalat ng sistema na mapanupil at wala talagang pakialam sa pagpapangalaga ng ating kalikasan at sa kapakanan ng mamamayan. Yun po. Asahan po natin na kung hindi mapipigilan itong Bagyong Marcos, tsak po, magpapatuloy ang pagbaha ng kahirapan, ng kawalang pananagutan na syempre ang apektado lang ay mamamayan. Maraming salamat. Para sa mga makabayang siyentista at mga environmentalist, si Marcos Jr. ang number 1 disaster na tatlong taon nang nananalasa sa bansa. Umuulan ng mga mapanirang proyekto, bumabaha ng mga trees na magsasadlak sa mamamayan sa kahirapan. Katulad na lang ng kanyang papunta sa isa turismo, samantalang ang mga mayorya ng Pilipino ay pinabahaan nila. Hindi siya nag-deals kung saan magkakaroon dito ng amon libo sa Pilipinas para sa turismo. Dito, pangangailangan ng mamamayan. Instead na yung priority ng gobyerno ay dapat para sa pangangailangan ng mamamayan. Ito ay para sa yung bakit focus niya ay papunta doon sa gera at sa Pilipinas na magsasadlak sa atin sa kahirapan dahil sa pagmahal ng mga imported na mga produkto. At gayon din, yung patuloy yung pagkasira ng kalikasan sa forma ng mga dariyan yung mga tuloy-tuloy yung mga mapanirang proyekto, katulad ng mga dambuhalang dams, mga dambuhalang mining, quarrying na pumapatag sa ating mga bundok, at tuloy-tuloy yung pagkagasa ng bahay sa mga sa urban spaces, no? At ganyan din yung pagbaha ng mga proyekto, dambuhalang mga dams halos 4,000 mga puno ang para sa dambuhaling ari na dayuhan ito ay naman pinakikinabangan ng mamamayan. Lahat ng ito ay nagko-compound para sa isang mas malalaking disaster, para sa mas lumalalang krisis sa klima, at nananatili yung Pilipinas na number 1, pinaka-vulnerable, number 1 siya sa World Risk Index na pinaka-prone sa disaster dahil nananatili mataas yung vulnerabilidad ng Pilipinas dahil sa mga mapahirap, mapangwasak na proyektong ito. At yung pondo ng gobyerno na halos 680 billion pesos na flood control projects na pinagmalaki niya noong nakaraang SONA ay hindi naman natin naramdaman, no? Pero walang control dun sa flood. Naramdaman natin na yung malawakang pagbaha ng mamamayan. Na taon-taon na lang tayong binabayo ng mga malulupit na disaster, ng malulupit na mga bagyo at nagiging disaster itong mga ito dahil sa kapabayaan ng rehimen ito. Hindi natin maiiwasan yung mga bagyo, yung mga kalamidad, no? Pero maiiwasan natin ang disaster. Subalit, dahil nagkulang yung pamahalaan natin, yung gobyerno natin sa pag-confront sa mga ito, nananatiling vulnerable yung mamamayan. Maraming salamat, Ma'am Sleng. At bakit napili parang newscasting type yung atake? Napili namin ang newscasting type kasi gusto nating makita yung tunay na kalagayan ng mamamayan, no? Dahil kadalasan kapag SONA, State of the Nation Address ng Presidente, puro mga buladas yung sinasabi niya, yung kumbaga nandiyan yung extravagance, pero yung tunay na kalagayan ng mamamayan, nire-report natin from the ground, mula mismo sa mga siyentistang tinatasan ng budget para sa disaster research, mula sa mga mamamayan mismo na binaha, nandito kasama natin mga komunidad sa Navotas na taon-taon na lang binabaha, sa mga environmentalist na paulit-ulit nang sinasabi na itigil na yung mga mapanirang proyekto. So naisip namin at also para bigyan na din ng pugay yung ating mga news reporters na sumusuong sa iba't ibang kalamidad na makapagbigay lamang ng balita. Ganon din yung mamamayan. Na
sa kabila ng mga unos na ito, ay nagsasama-sama kami ngayon para manawagan ng pagbabago. Ng Bagyong Marcos na FPG, pinapakita nito na sa kabila ng lahat ng nararanasan nating mga bagyo, ang pinakamatinding bagyo na nararanasan ng Pilipinas ay yung Bagyong Marcos. Kasi ito yung nagpapaluwag na makapasok yung mga malawakang pagmimina, mega dam, reklamasyon, at iba pang proyekto dito sa bansa na sumisira sa ating kalikasan na siyang depensa sana natin dito sa mga bagyo at mga pagbaha. Okay. Recently kasi, syempre, dito sa Metro Manila nagkaroon ng malawakang pagbaka. For your group, sapat ba yung pagtugon ng pamahalaan, yung mga flood projects ng pamahalaan para masolusyonan ito? Ang makakasagot dyan, yung mismong naranasan natin itong mga nakaraang araw, yung mga lumubog na komunidad, sa mga tao na mismo nanggagaling, yung mga dating hindi binabaha, ay binabaha na ngayon. Naging mas mataas na rin yung mga pagbaha, mas matagal na itong mawala. Yun yung nagpapatunay na palpak yung sinasabi ng gobyerno nyo na pagtugon sa pagbaha dito sa bansa. Okay. So ngayong nasa team, para sa iyo, ano yung estado ng bansa natin kung ang pag-uusapan ay yung mga issue ng pangkalikasan at climate change? Kung tingnan natin kalikasan natin ay wasak sa midterm ni Marcos Jr., ang mamamayan ang nalulubog sa baha, ang mamamayan ang naapektuhan nitong mga pagkasira ng kalikasan. Sa mga lugar dito sa ating bansa, nararapat lang po na ngayon, dapat higit sa lahat na mauna ang karapatan ng mamamayang Pilipino kaysa sa pansariling interes nila Marcos Jr., Sara Duterte, at lalong-lalo ng mga imperialistang bansang pinagsisilbihan nila. Kaya naman, mga kasama, muli sabay-sabay po nating ipanawagan, sigaw ng taong bayan! Sagipin ang kalikasan! Sagipin ng kalikasan! Sigaw ng taong bayan! Ito ang ulat ng mamamayan, ang tunay na state of the nation. Hindi mula sa press release, kundi mula sa puso, baha, polusyon, at paninindigan. Hanggat may mina, may dam, at may pananamantala, kami ang babatikos. Kami ang mag-uulat. Kami ang lalaban. Ito po si Ani ng EFT News kasama ang ating field reporter na si Jolo Pabellon. Maraming salamat at malabang umaga, Pilipinas! Ang krisis sa klima! Huwag nyo nang gatungan! Huwag niyo nang gatungan! Ang krisis sa klima! Siyentista ng bayan! Ngayon ay lumalaban! Ngayon ay lumalaban! Siyentista ng bayan! Marcos sinilig! Duterte panagutin! Duterte panagutin! Marcos sinilig! Sigaw ng taong bayan! Sagipin ang kalikasan! Sagipin ang kalikasan! Sigaw ng taong bayan! Ang tao, ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Tuloy-tuloy ang laban! Ang tao! Ang bayan! Po kami sa aming pagkilos mamayang hapon kasama ang iba't ibang mga sektor para maningil sa kapalpakan, pagiging pahirap, paspak, ni Marcos at ng administrasyon niya. Maraming salamat sa organizing person. Sigaw ng taong bayan! Sagipin ang kalikasan! Ang krisis sa klima! Huwag niyo nang gatungan! Ayuda at kompensasyon! Ibigay na! Militar sa kanayunan!
Duterte panagutin! Sigaw ng taong bayan! Lagitin ang kalikasan!